tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buwan dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Sa natatanging paraan, ipagdasal po natin ang mga pare, lalo pat ngayon hinugunita ng ating inang simbahan, San Juan Maria Vianney, patron ng mga pare. Hilingin natin ng biyaya ng pagiging mabuting pare ng ating mga pare. Kaanlinsabay ng iba pa nating mga intensyon, halina't humingi muna tayo ng awa sa ating Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong muna sa ating Panginoon ang ating mga natatanging intensyon. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa ngayon, humingi sila ng dasal sa atin. Pagdasal natin ang mga OFW, lalo na mga tumutulong sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdasal natin ang mga may sakit tulad ni Nanay Leoncia, Alona, Teresita, Sister Queen, Roger, Evelyn, Grace Maramba, Judy, Lerma Remy, Cherry. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring ni San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo. At kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain, kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bidelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis.
Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak, hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa ay mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla natin awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masaya nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa akin napupuot at magsisuyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po niyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawang isda natin. Dalhin niyo rito." Sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya
ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamagay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney. As I said, patron ng mga pare. At isa sa pangunahing gampanin ng pare ay pakainin ang simbahan ng pagkaing nagmumula kay Kristo lamang. Ito'y sa pamamagitan ng mga sakramento na ginawa dati ni San Juan Maria Vianney. Sa pamamagitan ng marubdob na pagmimisa, matyagang pagpapakumpisal, masipag na pagdalaw sa mga may sakit, malalim na debosyon sa mahal na ina, makahulugang pagsermon o paghuhumilya, at pagiging laging available sa mga kaparokyano niya at sa ibang mga taong pumupunta sa kanya. Ito po ang dahilan kung bakit kahit gutom na gutom nung una yung paris niya, dahilan para marami ang mga makasalanan talaga, ito'y unti-unting nabusog at nabago ni Kristo. Nawala ang mga bisyo, maraming nagbago, nagbalik loob ng mga tao, nagkaroon ng interes sa mga tao sa pagsimba, lalong-lalo na tuwing linggo. Nagkaroon ng debosyon sa mahal na ina, lalo na sa banal na Santisimo. At ito ay nagawa ni Saint John Marie Vianney. Sa kabila ng kanyang hindi pagiging laging healthy, at sa kabila ng kanyang hindi pagiging magaling academically. At bakit? Sapagkat ang pagkain ibinigay niya sa mga tao ay hindi galing sa kanya, kundi galing kay Kristo, lalo na sa banal na Eucharistia. Ito po ang makikita natin sa Ebanghelyo. Narinig po natin yung pagtanggi o pagiging bantulot ng mga alagad na pakaanin ang mga tao. Pinapauwi na nila ang mga ito. Pero anong sabi ni Kristo? Hindi. Kayong magpapakain sa kanila. I can imagine yung gulat, yung pagtataka, yung pagkabigla sa mukha ng mga alagad. Kasi hindi ilang tao lang ang pinag-uusapan dito. Ang sabi sa Ebanghelyo, 5,000 yung lalaki lang, pwera pa yung mga babae at mga bata. So pwede pang madoble, matriple ang bilang nito. Only to realize na si Kristo pala ang gagawa ng lahat. They just had to respond positively. Tutulong lang sila. Ibibigay lang nila ang effort nila, ang kanilang sarili. Ang Panginoon na ang bahala sa lahat ng mga dapat na mangyari. At anong sinabi dito? People were filled and were satisfied. Hindi lang sila basta tumikim. Nabusog sila. Kumain sila hanggang gusto nila. Baka nga may pasyaron pa. At bakit? Dahil ang mga nagpakain ay hindi mga disipulo, kundi si Kristo.
kung ang nagpakain sa kanila ay sila-sila lang, mga tao lang, titikim lang yan. Gugutumin pa rin yan. Pero anong sabi sa Psalm 107 verse 9? He fills the hungry with good things. He satisfies the thirsty. O hindi ba't yun din ang pangako ng Panginoon? Bilang mabuting pastor, na kahit sila'y nasa disyerto pa man yan, ihahatid ang kanyang kawan sa mainam na pastulan. Dahil hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan. Gayon din naman siyempre, ang mga apostol, ang mga disipulo, na itinatalaga niya upang maglingkod sa kaniyang bayan. Ngayon din po ay araw ng mga pare. Kaya pwede niyong batiin yung mga paring kakilala or lalong-lalo na parish priest ninyo. Happy Priest Day. Alam natin na hindi biro ang gampanin ng isang pare. Lalong-lalo na kung seseryosohin ng pare ang kanyang gampanin na pakanin at busugin ang mga taong ng pagkain galing kay Kristo. Ilan ba ang mga Katoliko? Ilan ba ang mga tao? Ilan ba ang ratio sa isang pare? Ang dami. Libo-libo. Ang dami pang pangangailangan. Iba't iba rin ang pangangailangan. At sa kabila ng kung minsan ay ginagawa naman ng pari ang lahat ng kaniyang mga magagawa ayon sa kaniyang kakayanan, kung minsan may nasasabi pa kayo. Tayo, ugali natin kapag may nasabi tayo, may naipintas tayo, sipin ninyo, nakakalimutan natin yung positibo. Buti pa nung panahon ng martial law. Disiplinado ang mga tao. Nakakalimutan mo. Parang mali yung example ko. Balik tayo sa punto. Kapag tayo naghahanap, may nasasabi, nakakalimutan natin yung positibo. Kasi nafo-focus tayo sa hinahanap natin dun sa tao. Ayun, ang gawin nating halimbawa, yung ating unang pagbasa. Di ba nagreklamo mga Israelita kay Moises? Nagugutom kami dito. Ano ba naman yung ginawa mo sa amin dito? Nakalimutan nila yung positibo. Yung lahat ng mga magandang ginawa ni Moises sa kanila. Ganon din naman tayo sa Diyos, di ba? Kapag may hinahanap tayo, nakakalimutan natin ang mga bagay na meron na tayo. Kaya kita po ninyo yung reaction ni Moises sa ating unang pagbasa. Na-drain siya. Na-burn out siya. To the extent na sinabi niya kay Lord, kunin na siya. I wonder kung ilang pari ang dumadaan na o paparating na sa ganitong sitwasyon. Na-drain na, nabe-burn out na ngayon. Pero hindi po pwedeng ipakita. Hindi po pwedeng idaing. And besides, sino ba ang mas makakaintindi sa amin kundi kapwa pare din? Kapwa pare na may ginagawa rin. Na may mga tungkulin din. Na kung makasama namin ay minsan lang din. Kaya, sa kabila ng pagiging burnout, drain, maglilingkod pa rin. Kahit na hinahatak na ng kama para mamahinga o hinahatak na ng kwarto para mapag-isang isipin at iyakan ng mag-isa ang pinagdaraanan.
O di ba't yan ang makikita natin sa ating ibanghelyong napakinggan? Kamamatay lang ang ni Juan. Kaya nga si Kristo at ang mga disipulo pupunta sa ilang, sa isang malayong lugar para mapag-isa, makapagnilay, makapagluksa muna. Sapagkat hindi lamang close sa kanila si Juan, close din ang mission nila sa mission ni Juan. Kung si Juan ay pinatay dahil sa pagsaksi sa katotohanan, anong kanilang magiging kaibahan? Papatayin din sila. At yun ay mangyayari talaga. So nalulungkot din sila, nagluluksa din sila, natatakot din sila, gusto nilang mapag-isa. Besides, ang dami na nilang nagawa para sa mga tao. Ano ba naman yung kahit yung isang araw na iyon, ibigay muna sa kanila. Pero tingnan po niyo yung mga tao. Hindi alintana iyon. Basta kailangan namin kayo. Paglingkuran niyo kami. At ganun nga ang ginawa ni Kristo. Parang wala lang ang pinagdaraanan. Business or ministry as usual na naman. Sinisigurado ko po sa inyo mga kapatid na meron kayong mga pare na naglilingkod pa rin, pinagbubuti pa rin ang misa, pinagbubuti pa rin ang lahat ng pag-administra sa lahat ng mga sakramento. Pero hindi nyo alam, down na, may pinagdaraanan na, pagod na. Kaya ipagdasal po ninyo ang inyong mga pare. Kung kayo po ay nangangailangan ng dasal at humihingi sa amin ng dasal, kami rin humihingi sa inyo ng dasal. Kasi nga baka mas kailangan pa namin kaya sa inyo ang dasal. Sapagkat napapagod din po, nadidisappoint din po, nahihirapan din po, naghahanap din po ng affirmation. May mga kulang din po, may mga nais din po, kailangan din po ng pare ninyo. Kayo nga nagsasabi, di po ba, pari, tao lang din naman yan. Pero madalas sinasabi niyo yan kapag kami nagkakamali. Salamat at sorry. Pero tao lang din po kami na kailangan ng dasal ninyo kahit may mga tama kaming ginagawa. Kasi sa pagsisikap namin gawin ang tama, nandun yung pagod. Kasi sa pagsisikap namin gawin ang tama, nandun yung need for affirmation. Kasi sa pagsisikap namin gawin ang tama, nandun yung disappointment when something goes wrong. Katulad kahapon, yung pinaghandaan mong sermon, pag hindi mo nasabi ng buo at hindi mo nasabi sa paraan na gusto mo, nandun yung disappointment. Kasi naghanda ka eh. Nagdasal ka eh. Nung sa isang misa, okay naman eh. Pero bakit sa misang ito, wala eh. Something goes wrong. Kasi hindi maganda yung naging timpla ng microphone. Nandun yung disappointment. Kaya, kailangan din ng pare ang inyong dasal sa lahat ng pagkakataon. Kailangan naming maangkin yung kaming nagsasabi sa inyo na don't lose hope. Okay lang yun. May magandang mangyayari. Sumampalataya ka, Father. Sapagkat kung minsan, hindi namin talaga ito maangkin. Kapag sunod-sunod ang problema at kung sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ay parang kulang pa rin, parang maraming mga mali pa rin. Ipagdasal po niyo kami na sa pamamagitan ng mga dasal ninyo at ng mga words of encouragement ninyo, maisaksak paulit-ulit sa isip at sa puso namin na pwedeng burnout kami, pwedeng drain kami, pero it's not about us. It's about Christ. Ang pagkain ibibigay namin,
hindi galing sa amin, kundi galing kay Kristo. Na natural lang na makaramdam ng kakulangan, na natural lang yung mga kapalpakan, na natural lamang yung mga kahinaan, kapintasan, wag lang gagawa sana ng mga malalaking kasalanan. Natural lang kasi ang kalakasan ay wala sa amin, kundi na kay Kristo lamang. Ang misyon ay hindi upang maging magaling, hindi upang gawin ang lahat, hindi upang gawing plansyado ang lahat. Ang misyon ay ang ibigay lamang ang sarili at si Kristo na ang bahala sa lahat. Actually, ito rin ay pwede nating maipagdasal sa mga kanya-kanyang pari ng pamilya. Pag sinabi kasing pare, ito yung tagapamagitan ng Diyos sa tao. Partikular na ito yung mga sa bawat pamilya, bawat miyembro na pinagdadaanan ng grasya ng Diyos. Hindi lang material blessings, spiritual ones. Yung dahil sa taong ito, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Yung dahil sa taong ito, nararamdaman mo ang Diyos ay mabuti pa rin talaga sa kabila ng inyong mga problema. Yung dahil sa taong ito, alam mo hindi ka magugutom Hindi ka pababayaan Kasi hahanap at hahanap siya ng paraan upang mabuhay ka, upang tustusan ang pangangailangan mo, upang bigyan ka ng magandang kinabukasan, upang proteksyonan ka kasi mahal na mahal ka niya. Ito yung mga pare sa bawat pamilya. And I assure you, napapagod din sila. Nahihirapan din sila. Nabe-burn out, nadidrain din sila. Sapagkat puro kayo ang iniisip nila bago ang sarili. Kaya ipagdasal natin at i-encourage din natin, i-affirm din natin, at paunawa natin kahit paulit-ulit, huwag tayong mag-asawa. It's not about you, it's about God. Ginagamit ka lang niya. Kaya hindi ka mauubusan, hindi ka magkukulang, hindi ka niya pababayaan. Ito sana ang hihiling ating biyaya para sa bawat isa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y sa maglilingkod, Kanya'y alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko. Pumikit po tayo at manalangin tayo. Panginoon, pinagsasama-sama namin ang aming dasal para sa mga taong dinadaluyan ng biyaya mo papunta sa amin. Mga pari namin, mga madre namin, mga guro namin, mga magulang namin. Mga anak na inaasahan ng magulang at tumutulong din sa kanila. Mga kapatid na may malasakit sa kapatid. Panginoon, wag sana silang ma-burnout, wag sana silang ma-drain man, ma-burnout man. Matauhan sila na hindi ito tungkol sa kanila. Ito'y tungkol sa iyo. Nagpapagamit lang sila, instrumento lamang sila
Kaya hindi sila mauubusan, hindi sila magkukulang, hindi mo sila pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan kung magpapakapari ka pa, kung magpapakaama ka, kung magpapakaina ka, kung magiging mabuting anak at kapatid ka, kung gagawin mo ang dapat mong gawin upang maging pagpapala sa iba, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi niya pababayaan ang Kanyang bayan Hindi niya pababayaan ang mga lingkod ng Kanyang bayan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pagod ka lang, ipahinga mo lang yan. Pero magdasal ka, papanibaguhin niya ang enerhiyang ibinibigay niya. Ipapaunawa niya sa iyo na hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa Kanya. Kaya huwag ka rin maiinip. Huwag ka rin madidiscourage. Huwag ka rin mawawalan lalo na ng pag-asa. Hindi ikaw ang bubusog. Ikaw lang ang magpapakain. At ang pagkain hindi rin galing sa iyo, kundi galing kay Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kabaro ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa iyo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong pusong nananabing na makapiling ka tuwing na ihahandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay mo. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahangin ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Piniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis sa aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, pagdasal ng ating mga mahal kakilalang yumao. Pakisama po ang kaluluwa ni Ned Joyce, Ernest Garcia, Lolo Boy, Miguel Arsenio Serio, Emer, Joselito Percy Gaudiosa, Dionga Maria Jose Relito Erickson, Loring, Ada Dante, Enrique, Alan, Alfredo, Mark, Ricky, Sally, Elsie, Conig, Lucia, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging tapatin ni kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos.
Isanuse ang kapiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal tulad ni San Juan Maria Vianney na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ang magpapakain sa atin, ang bubusog sa atin, mapalad tayong lahat na inaanyayahan niya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo, tanging piling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Luhan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-alay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, at sa landas ko'y hawin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbi, dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, lahat sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, sa landas ko'y hawin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbi sa langit ko, tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immersion One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immersion One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy,
We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa panatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo sa mga kasama natin through online broadcast ng Christmas. Salamat po. Salamat din po sa mga tulong na ibinibigay ninyo na kahit di kayo napunta dito, nagpapadala kayo ng tulong sa amin through our GCash. Maraming salamat po. Gayon din sa mga nag-share ng ating mga live masses. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Thank you.